Purihin ang Panginoon, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagkatipon-tipon ngayon upang purihin, sambahin at maranasan ang kampangyarihan ng Diyos sa ating kalagitnaan. Handa na po ba kayong magpuri sa ating Panginoon? Amen! Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating opening prayer. Aming mapagmahal at makapangyarihan Diyos, sa umagang ito, lumalapit kami sa inyo ng may pagpapakumbaba at pusong puno ng pasasalamat. Kayo po ang dahilan ng aming pagtitipon upang sambahin, purihin at maranasan ang inyong presensya sa aming kalagitnaan. Panginoon, buksan ninyo ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang inyong salita. At naway ang inyong Espiritu Santo at ang manguna at kumilos sa amin, na sa bawat awitin, panalangin at pakikinig ng salita kami ay mapalapit ng higit sa iyo. Dalangin namin, O Diyos, na alisin ninyo ang masamang hadlang anuman ang bumabagabag sa aming isipan at damdamin upang makapagpuri kami ng dalisay at tapat na pagsamba sa inyo. Pinupuri ka namin, Panginoon, maging kalugod-lugod nawa ang aming pagpupuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Handa na po ba tayong lahat? Amen. Kung handa na, tayo pong lahat ay tumayo at ipakita natin ang ating pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng ating awitin. Papangunahan po tayo ng ating praise and worship team. Handa na po ba tayong magpuri sa ating dakilang Diyos? Handa na po ba tayong magpuri sa ating dakilang Diyos? Amen! Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya. Purihin natin ang ating dakilang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Amen!
magpuri sa ating Panginoon, bagamat napakainit po sa labas. Amen? Pero dapat mainit din ang ating pagpupuri sa Panginoon. Amen? Amen. Walang makakapigil sa pagpupuri sa Panginoon. Mainit man, maulan man, o anuman ang nararamdaman natin ngayon, pinapawisan man tayo dahil sa pagsasayaw sa pag-aawit sa Panginoon. Yan po ay papalitan ng ating Panginoon ng biyaya. Amen? Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi po nagkukulang. Siya po'y sapat sa ating buhay. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Basta't ikaw ay kasama, ikaw lang ang sasambahin, paligid nanay magdilim, Jesus. Kahit may suliranan, lagi kang naawitan, ikaw lamang. Kahit kailan lang ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man.
di ka nagkulang. Biyaya mo'y laging sapat, noon, ngayon, at kailanman. Sa bawat araw, payaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na hindi pinabayaan, bawat sandali ikaw ay nariyan, dapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali ikaw ay nariyan,
pagsasambahin, Panginoon. Sa iyo po nanggaling ang lahat ng mga biyaya na natatamasa namin. Maraming salamat, Panginoon. Minamahal po namin kayo mula noon hanggang ngayon. Hallelujah! Hallelujah! Lahat ng anak ng Diyos ay pumalakpak. Amen! Hallelujah! Amen. Na-bless po ba tayong lahat? Amen. Kung na-bless tayo, ihanda po natin ang ating mga puso upang tanggapin ang salita ng Diyos. Para po sa ating scripture reading, tinatawag ko po si Kuya Henrik Malang. So, before lang ako magbasa ng salita ng Diyos, I would just like to take this opportunity as well to have a short testimony as well. So, we had the chance or the opportunity yesterday night na in-invite kami ni Ate Sherry dun sa church nila sa CCF Angono to attend their couples couples night. So yun. I would just like to share na marami akong natutunan dun sa couples night na yun. And then isang natutunan ko pa din is yung paano baguhin yung approach or yung perspective ko sa wife ko, no? Kasi parang natakal din doon na na tawag doon. Minsan yung tayo is masyado tayong centered sa mistakes or yung kung ano yung mga ginagawa ng spouses natin na dapat pala nang naging focus natin is yung relationship natin sa Panginoon, na hilingin natin na tayo ay baguhin rin ng Panginoon, syempre. And with that, nagkakaroon yun ng effect sa spouses natin. So yun lang. Maraming salamat sa Panginoon sa opportunity na binigay niya sa amin. So, para sa ating scripture reading, inanyayahan ko lahat na tumayo. Let's open our Bibles to 1 Corinthians chapter 10, verse 13. 1 Corinthians 10:13. It says here, verse 13, "No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it." Sa Tagalog po. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pinahihintulot na kayo'y subukin ng higit na sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito ng paraan upang malampasan ito. Maraming salamat sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Maaari na po tayong umupo. Good morning, everyone. Ang ating pong paksa sa umagang ito ay pinamagatang victory over temptation. Pero bago po tayo dumako doon, awit ulit tayo ng isang hymn. No? Ito yung ating heritage. No? So huwag nating kalimutan yung ating mga hymns. No? So bago tayo dumako sa ating mensahe, awitin natin isang hymn, pinamagatang Jesus is all the world to me. No? Ito pong hymn na ito, ang structure nito ay meron siyang 4 verses. At ito po'y nire-reinforce niya, pinapakita po dito yung close personal relationship with Jesus. At hina-highlight po dito yung key aspects ng Christian journey natin. No? So, diyan po makikita natin sa hymn na yan yung si Jesus as a constant friend and companion. No? Tunay na ang Panginoong Jesus ay kaibigan at lagi nating kasama. Makita din po natin yan yung kanyang role as a source of strength and guidance and His faithfulness in times of needs. At syempre, nandiyan din yung pangako ng buhay na walang hanggan kasamang ating Panginoon. So tayo po'y tumayo. Awitin natin itong isang hymn na ito, Jesus is all the world to me. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all.
is my strength from day to day. Without Him I would fall. When I am sad, to Him I go. He can cheer me so. When I am sad, He makes me glad. He is my friend. Jesus is all the world to me, my friend in truth I'll soar. I go to Him for blessings and He gives them o'er and o'er. He sends the sunshine and the rain. He sends the harvest, golden grain. Sunshine and rain, harvest of grain. He is my friend. Jesus is all the world to me, and true to Him I'll be. Oh, how could I this friend deny when He is so true to me? Following Him, I know I'm right. He watches o'er me day and night. Following Him by day and night, He is my friend. Jesus is all the world to me. I want no better friend. I trust Him now, I'll trust Him when life's fleeting days shall end. Beautiful life with such a friend. Beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy is my friend. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, for you are our friend. Salamat, Panginoon, dahil ang sabi niyo po sa inyong salita, hindi niyo po kami itinuturing na mga alipin, kundi mga kaibigan, mga kapatid. Thank you, Jesus, that you are our constant friend and companion sa lahat po ng sitwasyon sa aming buhay. And indeed, you are a source of our strength and guidance. Thank you that your faithfulness ay palaging naririyan, especially sa panahon na kami po ay nangangailangan. Sa amin pong pag-aaral ng salita sa umagang ito, dalayan ko po ang Banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumilos, magministeryo at mangusap sa bawat sa aming Panginoon. At ihanda niyo nga po ang aming mga puso at isipan sa pakikinig ng inyong salita. At nawa nga po, maging bukas po ito sa pagtanggap ng mga katotohanan mula sa inyong salita. At ito'y matanim sa aming mga puso, Panginoon. At sa oras ng panahon na kami po ay humaharap sa mga tukso at pagsubok, ito po, Panginoon, ay aming marirecall at ito po, Panginoon, ay aming magagamit upang paglabanan, pagtagumpayan ang anumang tukso na aming ma-encounter. Salamat po itong mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Pwede na po tayo makaupo. Okay, so again, yung ating pong tema sa araw na ito ay pinamagatang Victory over Temptation. Katagumpayan, laban sa tukso. Yung po ating text kanina, na binasa mula po sa 1 Corinthians 10:13, basahin ko lang po ulit, sabi niya, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful, He will not let you be tempted beyond
what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Isang araw po ay merong isang batang lalaki na gustong-gusto ng matatamis na candy. Siguro lahat ng bata, ito yung gusto, no? Matatamis na candy at mga chocolates, no? Sa kusina nila, merong isang garapon ng candy doon na nakapatong doon sa kanilang dining table. No? Kaya lang, sabi nung mami niya, anak, huwag ka na munang kakain ng candy kasi malapit na tayong maghapunan. No? Sabi nung bata, opo, mami. No? So patuloy siyang naglalaro doon sa kusina. No? Paulit-ulit siya ngayon napapatingin doon sa garapon ng candy habang siya naglalaro. Nasusulyapan niya yung garapon ng candy doon sa kanilang dining table. Sa una, tinitingnan lang niya hanggang sa lumapit siya, nakatitig lang siya doon sa garapon. Maya-maya, ilang minutong lumipas, hindi siya nakatiis, binuksan niya yung takip ng garapon at inamoy-amoy yung candy doon sa loob. Wow, bango, sabi niya, ang bango naman ito, no? Hanggang sa hindi na siya nakapagpigil, hindi na niya napigil yung kanyang sarili, ang ginawa niya, ipinasok niya yung kanyang kamay sa loob ng garapon. No? Sakto. Habang nasa loob ng garapon yung kanyang kamay, saktong-sakto, bumalik yung kanyang mami at huling-huli siya. No? Nahuli siya ng kanyang mami. At sabi ng mami niya, anak, anong ginagawa mo? No? Tanong ng mami niya, namula yung bata ngayon. No? Namutla yung bata at sabi niya, mami, tinitingnan ko lang naman po kung malambot yung candy. Ganyan ang tukso sa ating buhay. Minsan, iniisip natin na hindi naman masama ang lumapit sa tukso. Basta, wag lang tayong gumawa ng kasalanan. Pero sa kalaunan, kapag hindi tayo lumayo, mauhulog tayo sa bitag nito. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, nire-remind po tayo nito na ang lahat ng tao ay dumaranas ng tukso, nakaka-experience tayo lahat nito. Pero laging may paraan upang makaiwas. Ang tanong, pipiliin mo bang lumayo o ipapasok mo rin ang kamay mo sa loob ng garapon ng tukso? Lahat tayo ay nakakaranas ng tukso. Kahit si Jesus mismo ay tinukso ni Satanas. Mababasa po natin sa Matthew chapter 1 verses 1 to 11. Pero siya ay hindi nahulog sa kasalanan. Sa halip, siya ay nagtagumpay. So ang question ko po sa umagang ito, papaano natin mapagtatagumpayan ang tukso sa ating buhay? How can we overcome temptation and walk in victory? Kung nais po nating maging matagumpay sa paglaban sa tukso, ito ang ating mga dapat malaman. Number 1, temptation is common to all. Sabi riyan, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. Ibig sabihin po, walang tukso na hindi naranasan ng ibang tao. Lahat po yan ay common sa lahat ng tao. Wala pong unique na tukso, walang special na tukso na para sa iyo lang. Lahat po yan ay common sa lahat ng tao. At yan po ay universal struggle. Lahat po tayo ay nag-i-struggle yan. Hindi lang po kayo, kami rin po, kahit mga pastor, kahit mga lingkod ng Diyos, kahit mga leaders ng church, lahat po tayo nag-i-struggle yan sa tukso because it is a universal struggle. Lahat po tayo ay dinadaanan yan. Lahat po tayo nakakaranas niyan. Bata man o matanda, mahirap man o mayaman, pastor man o bagong mananampalataya, walang exempted sa tukso. 1 Corinthians 10:13, sinabi ni Pablo, walang tukso ang dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Ang ibig po sabihin nito, ang tukso ay isang karaniwang hamon sa bawat isa sa atin. Sa Biblia, makikita po natin na kahit yung mga biblical heroes of faith, sila po ay tinukso. For example, si Adan at si Eva, yung unang tao, sila po ay tinukso sa halamanan ng Eden
At sila po, ang nakakalungkot, sila ay bumagsak. Sila po ay nahulog sa tukso at nagkasala. Si Haring David, na tinatawag na a man after God's own heart, siya po ay tinukso sa lust of the flesh, pita ng laman, at siya po ay nagkasala. Mabasa po natin sa 2 Samuel chapter 11, nung nagkaroon siya ng affair o nag-commit siya ng adultery with Bathsheba. Si Peter ay tinukso rin po na itanggi si Jesus at 3 beses siyang bumigay. 3 beses na itinatuan niya, dinenay niya si Jesus. Mabasa po natin yan sa Luke chapter 22. Si Jesus mismo, tinukso rin po siya ni Satanas habang siya po ay nandoon sa wilderness at siya po ay nagpe-prayer and fasting. No? Bago po siya magsimula ng ministry, nagpunta po siya sa wilderness at siya po ay nag-prayer and fasting for 40 days at doon po ay tinukso din siya ni Satanas. Ang maganda po dito kay Jesus, hindi siya bumigay. Siya po ay nagtagumpay. So merong good news. Ang mabuting balita, hindi po tayo nag-iisa sa labanang ito. At may ibinigay ang Diyos na paraan upang tayo ay magtagumpay laban sa tukso. Knowing that temptation is common helps us not to feel isolated or condemned. No? Pangalawa, the enemy uses temptation to distract and destroy. Sa 1 Peter 5:8, sinasabi doon, ang dyablo ay parang isang leon na umaatungal, na naghahanap ng masisila, naghahanap ng mabibiktima, naghahanap ng mahaatake. No? Isa sa kanyang pinakamalakas na sandata ay ang tukso o temptation. Ginagamit niya ito upang ilayo tayo sa Diyos. Ginagamit niya ito upang sirain ang ating buhay. Paano ginagamit ng kaaway ang tukso? Yan. Una, ibinubulong niya ang kasinungalingan. Katulad ng ginawa niya kay Eva sa Genesis chapter 3 verse 1, tinutokso tayo ng kaaway sa pamamagitan ng pagsasabi ng wala namang masama dyan. Okay lang yan. No? Minsan lang naman yan. Wala namang nakakakita. Ginagawa naman ng maraming tao yan. No? Yan ay ilan lang sa mga examples na ginagawa ng dyablo na binubulong niya sa atin upang tayo po ay dayain. So, binubulungan niya tayo ng mga kasinungalingan. And then, tinutokso niya tayo sa ating kahinaan. Siyempre, kung saan yung weakness natin, doon niya tayo aatakihin. Parang yung mga boxer, di ba? Yung first round, pakiramdaman muna yan, tansyahan, no? So, hanapan ng weakness yung kanyang kalaban. Pag nakita na niya yung kahinaan ng kanyang kalaban, doon niya siya aatikain, doon niya susuntukin. Hanggang sa bumagsak yung kanyang kalaban. No? So, ganun po ang ginagawa ni Satanas. Hinahanap niya o tinutokso niya tayo kung saan tayo mahina. Alam ng dyablo kung saan tayo mahina. Alam niyo ba kung saan kayo mahina? Baka daig pa kayo ng dyablo. So, ang dyablo, alam niya yung weakness natin. Si Jesus mismo, tinukso rin siya ng dyablo doon sa ilang nung siya'y nagugutom. Paano tayo o paano siya pinaglabanan ni Jesus? No? So, tayo rin po tinutokso sa ating mahihinang bahagi. Maaaring ito ay tukso sa pera. No? Nung nagtatrabaho pa ako sa Microfinance Foundation, so humahawak po kami ng pera. No? Yung mga staff, pag alis sa office ng umaga, pupunta yan sa field para mag-collect. No? So habang nagko-collect, nagba-Bible study kami. No? So pagbalik sa office, malaking pera yung hawak nila. So doon po umaatake sa Satanas. Dahil malaking pera yung mahawak ng mga staff, andyan yung bubulungan sila na, oy, di ba gipit na gipit ka ngayon? Hindi ka pa nakakabayad ng kuryente. Huh? Mapuputulan ka na ng tubig. So, napakalakas po yung presyo, yung tukso na ang dali lang galawin ng pera na hawak-hawak mo. Malaking halaga ito. No? Mababayaran yung kuryente. Mababayaran yung tubig. No? So, maaaring tayo ay tuksuhin sa pera. No? Kaya kung hindi ka aware, kung hindi ka lalaban, ay mafo-fall ka talaga. Mahuhulog ka sa kasalanan. O maaaring ito ay
pwede rin po tayong tuksuhin ng kalaban sa pamagitan ng kapangyarihan, power, or yung flesh natin, yung lust of the flesh, pita ng laman, or yung fame o kasikatan. No? So, yan po ilan sa mga bagay na ginagamit ng Diyos o na ginagamit ng kalaban para tayo atakihin. Alam niya kung ano yung kahinaan natin. Alam niya kung saan niya tayo atakihin. Kaya, yun po yung bantayan natin. Dahil kapag hindi natin binantayan nun, sigurado, bagsak tayo. No? Kaya yung mga boxer, kung ano yung weakness nila, talagang tinatago nila yun. Binabantayan nila yun. Sinasalag nila yung mga suntok ng kalaban pagka inaatake yung parte ng kanyang katawan na mahina. No? So yun talagang dinidepensahan nila. So kaya dapat tayo ay magbantay. Bantayan natin yung mga kahinaan natin dahil yan tayo laging inaatake. Eto pa, ginagawa niyang mukhang kaakit-akit ang kasalanan. Ang tukso, laging mukhang maganda sa simula. No? Siyempre, padadamahin ka muna niyan. E-enjoyin ka niyan. Wow, ang ganda nito. No? Enjoyable to. No? So, papakita ng dyablo sa'yo na mukhang maganda yan sa simula, ngunit ang dulo nito ay kapahamakan. Yun po yung tingnan natin. Maganda lang yan sa simula, enjoy ka lang sa simula, pero ang dulo niyan, kapahamakan. Enjoy now, suffer later. Enjoy now, iyak later. Momentary lang po yan. Panandalian lang yung enjoy na yan. Panandalian lang yung maganda na yan. Pero in the end, yan po ay kapahamakan. Sabi sa Proverbs 14:12, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. No? So yun po yung malungkot na resulta kapag tayo po ay na-fall. No? Ito pang isa, gumagamit siya ng distraction upang ilayo tayo sa Diyos. No? Minsan, hindi naman agad kasalanan ang tukso, pero ito ay isang distraction sa ating relasyon sa Diyos. Halimbawa, ang labis na pagkababad sa social media, distraction yan. Sa halip makapag-devotion ka, nakababad ka ron sa panayang update mo yung panayang post mo ng mga video mo doon sa TikTok. Sa halip nagde-devotion, sa halip nagba-Bible reading, no? Hindi nyo nga sinisin yung sinesend ko ron sa GC natin na daily devotion eh. Maganda yan yung maging active tayo sa social media, pero gamitin natin sa positibong paraan. Gamitin natin kung saan mas lalong tayo ay mapapalapit sa Panginoon. Pero kung gagamitin lang natin sa ibang bagay, nako, distracted ka na. So, yan yung ginagamit ng kalaban para tayo ilayo sa Panginoon. Distracted sa trabaho. Maaaring maging dahilan yan upang lumayo tayo sa pananalangin at pagbasa ng salita ng Diyos. Masama po bang magtrabaho? Hindi naman. Ang masama lang, dahil sa kakatrabaho mo, wala ka ng panahon sa Panginoon. Yun yung masama. Ang layunin ng dyablo, ito yung gusto niya, sirain ang ating pananampalataya. Sirain yung ating relasyon. Sirain yung ating future. Yan yung gusto niyang mangyari sa buhay natin. Ngunit sa 1 Corinthians 10:13, tiniyak ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan sa oras ng tukso. Lagi siyang nagbibigay ng daan upang tayo ay makaiwas. So, hindi po yung tukso ang lalayo sa atin. Tayo po yung lalayo sa tukso. At kapag nandun ka sa point na yon, sabi ng Biblia, sabi ng 1 Corinthians 10:13, hindi ka pababayaan ng Diyos at lagi siyang may way out para maiwasan mo yan, mapagtagumpayan mo yan. So, wag po nating hayaang gamitin ng kaaway ang tukso upang sirain tayo. Maging handa, maging aware, maging matatag, at lagi po tayong lumapit sa Diyos. Kaya napaka-importante po yung daily devotion, daily prayer. Si Jesus, madilim pa, madaling araw pa lang, bumabango na siya
Pupunta siya sa tahimik na lugar at doon po ay nagpipray siya. So si Jesus na yun, ha? At sabi niya, pray upang hindi kayo matalo ng tukso. Pray lest you enter into temptation, sabi niya. No? So, si Jesus, Diyos na yun, ha? Bumabangon siya ng maaga, nagpipray siya. Sinisimulan yung araw niya sa pamagitan ng pakikipag-usap sa Diyos Ama. So, isipin po natin ang isang isda na naaakit sa pain. Diba? Ang pain, mukhang masarap sa paningin ng isda. Pero sa loob nito, merong matulis na kawit doon sa pain na yon. At kapag kinagat niya yon, yari siya. Ganyan po ang tukso. Mukhang kaakit-akit, pero may bitag ng kasalanan. Pero ito maganda rito. You are not alone in this battle. Hindi po tayo nag-iisa sa pagharap sa bawat tukso. So, kasama natin ang Panginoon. At sabi sa binasa nating talata, hindi tayo pababayaan at laging merong way out. Hindi ka matatrap sa tukso. Point number 2, God is faithful in the midst of temptation. Sa ating pakikipaglaban sa tukso, isang napakalaking katotohanan ang dapat nating panghawakan. Ang Diyos ay tapat. Amen? Ang Diyos ay tapat. Sa 1 Corinthians 10:13b, sinasabi diyan, and God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. Hindi kanya hayaan na humarap sa tukso na hindi mo kayang iwasan, hindi mo kayang pagtagumpayan. Kaya tayo na-fall, kaya tayo nahuhulog sa kasalanan kapag tinutukso tayo, ay dahil pinipili natin ito. Hindi tayo umiiwas. Para tayong isda na aakit doon sa pain. So pag naakit ka doon sa pain ng kalaban, pagkagat mo doon, bitag ka na. Nabitag ka na ng kasalanan. So, paano ba ipinapakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa gitna ng tukso? Una, sabi diyan, hindi niya tayo pinapayagang tuksohin ng higit sa ating makakaya. Minsan, iniisip natin, napakahirap naman ng tuksong ito. Hindi ko yata kaya ito. Napakahirap naman paglabanan ito. Hindi ko yata ito kayang lampasan. Hindi ko yata ito kayang pagtagumpayan. Pero, pinangako ng Diyos na hindi siya magpapahintulot ng tukso na hindi o higit pa sa ating kakayahan na harapin. So, lahat yan ay alam ng Diyos, kaya mong harapin. No? Sabi pa dyan, lagi siyang kasama natin sa bawat laban. Hindi tayo hahayaang mag-isa ng Diyos. Hindi niya tayo iniiwan sa ating pakipaglaban sa tukso. Katulad ng sinabi sa Hebrews 13:5, hindi kita iiwan ni pababayaan, na sabi ng Panginoon. So kapag nangihina na tayo, maaari tayong lumapit sa Kanya at humingi ng lakas. Sinabi ni Jesus sa Matthew 26:41, maging handa kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Maging handa at manalangin. Sabi niya, para hindi tayo madadaig ng tukso. Yan po yung kanyang sinabi sa Matthew 26:41. Isipin mo na lang isang teacher. Ba, mga estudyante? May nakita na ba kayong teacher na nagbigay ng exam na wala naman doon sa itinuro niya? Meron? Si Monica? Nagbibigay ng exam tapos di mo tinuro? So, meron sigurong ilan, pero karamihan po ng teacher na kilala ko, kapag nagbigay ng exam, ando doon sa itinuro niya. Paano makakapasa yung estudyante kung yung binigay mo yung exam, hindi mo naman tinuro? So, karamihan ng teacher, kapag nagbigay ng exam, siyempre, hindi siya magbibigay ng exam kung hindi mo napag-aralan. Ganito rin po ang Diyos. Hindi niya hayaan na dumaan ka sa pagsubok na hindi mo kayang lampasan. Ito maganda rito. Whatever you are facing, God knows you can handle it
with His help. No? Pag mag-isa lang tayo, sigurado, talo tayo. Pero sa tulong at biyaya ng Diyos, magtatagumpay tayo. No? So, point number 3, God provides a way out. No? Sa huling bahagi ng 1 Corinthians 10:13, sinabi riyan, pinangako ng Diyos na sa tuwing haharap tayo sa tukso, lagi siyang magbibigay ng paraan upang makaiwas at magtagumpay. Sabi niya, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Paano nagbibigay ang Diyos ng paraan para tayo makaiwas? Eto, tingnan natin, paano tayo makaiwas? Paano ba niya tayo tinutulungan at bibigay siya ng kaparaanan para tayo ay makaiwas at magtagumpay sa tukso? Una, siyempre, nandyan yung kanyang salita. Sa magitan ng kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay isang sandata laban sa tukso. Noong tinukso si Jesus doon sa wilderness, sa Matthew chapter 4, verses 1 to 11, paano ba siya lumaban? Sa pamamagitan ng kasulatan. Ang lagi niyang sagot sa dyablo, nasusulat. Again, babalik po tayo doon sa kahalagahan ng memory verse. Anong sasabihin mo nasusulat kung wala kang memory verse? Kapag tinutokso ka ng dyablo, sasabihin mo, nasusulat. Ano nga ba yung nasusulat? Patay tayo dyan. So itong sagot ni Jesus sa bawat tukso ni Satanas, nasusulat. Pero dapat, meron kang alam na nasusulat. Baka mamaya, talunin ka pa ni Taning sa paramihan ng memory verse. O sige nga, ano yung nasusulat? Sabihin sa'yo, wala kang maisagot ngayon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng direksyon at lakas upang tumanggi sa kasalanan at piliin ang kabanalan. So, una sa kanyang salita, and then sa pamamagitan ng pananalangin. Siyempre, kailangan natin yung prayer. Sinabi ni Jesus sa Matthew 26:41, maging handa kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang panalangin, ito yung nagpapalakas sa ating espiritu upang labanan ng tukso at manatiling tapat sa Diyos. And then, sa pamamagitan ng pag-iwas. Aba, kung di ka iiwas, talagang mahuhulog ka sa tukso. Minsan, ang pinakamahusay na paraan upang iwasan ang kasalanan ay lumayo mismo sa tukso. Kung ang lagi mong hinaharap na temptation ay pagkain, ay umalis ka sa kusina. Kung saan yung tukso, nando doon ka, paano ka makakaiwas? So dapat tayong umiwas. Halimbawa, si Joseph, sa Genesis chapter 39, nung tinuksyo siya ng asawa ni Potiphar, hindi siya nag-stay doon sa kwarto. Hindi siya nakapag-diskusyon doon sa asawa ni Potiphar. Hindi siya nakipagtalo. Anong ginawa niya? Tumakbo siya palayo. Kung hindi siya tatakbo, mahuhulog siya sa kasalanan. Hindi natin kailangang manatili sa sitwasyon kung saan tayo mahuhulog sa kasalanan. Dapat umiwas tayo hanggat maaga. Huwag na nating hintayin na mahulog tayo sa kasalanan. And then, sa pamamagitan ng tamang mga kasama. Tingnan nyo yung katabi nyo. Tamang kasama ba yan? Yung ating mga kasama, sa bawat araw, mga estudyante, mga nagtatrabaho sa opisina, saan man tayo pumupunta sa bawat araw, pinipili din po natin yung ating makakasama. So, yung mga kasama kasi may malaking impluensya sa ating mga desisyon. Sinabi sa 1 Corinthians 15:33, ang masamang kasama ay sumisira ng mabuting ugali. Bad company corrupts good character. So kung pinipili natin hindi magandang kasama, makukurap yung ating karakter. Mahahawa tayo sa kanila. Parang yung kamatis na bulok, di ba?
Yung isang kamatis na bulok, isama mo sa isang kaing, kinabukasan, ang dami ng bulok niyan. Nahawahan na niya yung iba. So, mabubulok tayo. Kapag kasama natin, bulok din. Oh. Huwag tayo sumama sa bulok. Tingnan yung katabi nyo. Fresh pa ba yan? Expired. Oh. Ang Diyos ay nagbibigay ng daan ng pag-iwas sa pamagitan ng pagtuturo sa atin na piliin ang tamang mga kaibigan, piliin ang mga nakakasama, at piliin ang espiritual na gabay. And then, sa pamamagitan ng, meron pang huli, hindi na isama, sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu ay ating gabay, tagapagturo at tagapagpalakas. Kung tayo ay patuloy na mamumuhay ayon sa Espiritu, hindi natin susundin ang pita ng laman. Sabi sa Galatians 5:16, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Isipin po natin yung mga athlete. Dumadaan sila sa mahigpit, stricto, at rigid na training. Ang bawat hirap na dinaranas nila ay nagpapalakas sa kanila. Ganyan din ang ating pananampalataya. Ang paglaban sa tukso ay nagpapatibay sa ating buhay espiritual. Isang araw, may isang lalaking nagbabakasyon sa isang bundok. Sa dami-dami mapagbabakasyon, sa bundok pa siya nagbakasyon. So habang naglalakad siya sa isang makitid na daanan, bigla siyang nakakita ng nakasalubong niya isang mabangis na leon na papalapit sa kanya. So, natakot siya at nag-isip kung ano ang kanyang gagawin. So, meron lang siyang 3 option. Option number 1, harapin niya yung leon. Pero alam niya na hindi niya kayang talunin yung leon. Option number 2, tumakbo pabalik. Kaya lang, kung tatakbo siya pabalik, merong bangin at maaari siyang mahulog. Option number 3, gamitin ang daan ng pagtakas. May maliit na landas doon sa gilid na maaari ng daanan upang makatakas. Kung kayo po ang nasa sitwasyon nitong lalaking ito, anong option ang pipiliin ninyo? Option 1, option 2, or option 3? Kung katulad ka ni Samson, pwedeng piliin yung option 1. Pero ang pinaka-logical po na option dito ay yung option number 3. Gamitin ang daan ng pagtakas. Meron namang way out. Meron ba ng way para makatakas ka doon sa leon? Bakit mo ipiliing harapin yung leon? Kaya mo ba yon? Kaya mo bang harapin yung diablo? Kaya mo bang pagtagumpayan yung tukso sa iyong sariling kalakasan? Nagpo-provide ang Diyos ng way out. Piliin natin yung way out ng Diyos. Sa awa ng Diyos, nakita niya yung daan ng pagtakas, agad niya itong tinahak. Naligtas siya mula doon sa tiyak na kapahamakan. Ganon din ang tukso sa ating buhay. Ang diablo ay parang mabangis na leon na gustong lamunin tayo. Pero hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lagi siyang may inilaan na daan ng pagtakas o pag-iwas. Kailangan lang natin itong makita at piliing tahakin. 1 Corinthians 10:13 reminds us that temptation is common, but God is faithful. So, may laman po itong kahon na ito. At tingnan natin ano bang laman itong kahon na ito. So, papipiliin ko kayo ngayon, pera o kahon? So, ito po yung key takeaways natin for this message. Una, temptation is not unique to you. Kalokohan po yan na, wow, special ka ba? At tutoksohin ka ng diablo na para sa iyo lang? No? Lahat po yan common sa lahat ng tao. Walang tukso na para sa iyo lang talaga. Walang special na tukso. At wala ring exempted sa tukso. So,
Temptation is not unique to you. Lahat yan ay common sa lahat sa atin. And God will never allow a temptation too strong for you to handle. Hindi hahayaan ng Diyos na tuksuhin ka nang hindi mo kayang iwasan. Lahat yan, alam ng Diyos, kaya mong iwasan, kaya inaalaw niya. Ang problema lang, kaya tayo nahuhulog sa kasalanan, hindi tayo umiiwas. No? Kagaya na sinasabi ko kanina, natutokso ka pala sa pagkain, bakit ayaw umalis sa kusina? Bakit lagi kang nakabubukas ng rep? So God will never allow a temptation too strong for you to handle, and He will always provide a way out. So let's choose to take it. So, kung ano man yung makahinaan natin, huwag nating hayaan na talunin tayo doon ng dyablo. I-surrender natin sa Panginoon yung ating mga kahinaan at manatili tayo, magbabad tayo sa salita ng Diyos at sa pananalangin. Surround yourself with godly accountability. No? And trust in God's faithfulness. He will give you victory. Dito po ako magtatapos sa verse na ito. James chapter 4 verse 7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Kapag hindi mo tinanggihan ang dyablo, hindi ka talaga lalayuan. Pero kapag tinanggihan mo siya, sabi diyan, he will flee from you. Kaya tayo hindi nilalayuan ng dyablo, hindi natin tinatanggihan. Binabarkada natin yung dyablo. Huwag natin barkadahin ang dyablo. Ang barkadahin natin, mga anak ng Diyos. Yung magbibigay sa atin ng kalakasan, magpipray sa atin, susuporta sa atin para paglabanan ang tukso. So, submit yourselves, sabi diyan, then to God, resist the devil, and he will flee from you. God bless you all. Maraming salamat po, Pastor Rafi Malang, sa napakagandang message. Sa ating narinig na mensahe ngayon ay pinapaalala sa atin ng Diyos na hindi niya tayo iniiwan sa gitna ng pagsubok. Siya ay tapat at lagi siyang nagbibigay ng daan upang tayo magtagumpay. Ngayon, sandali, aanyayahan ko po kayong lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng awit. Ipagkatiwala natin ang ating mga puso at buhay sa Kanya sapagkat siya ang ating kalakasan at tagumpay sa anumang pagsubok. Sabay-sabay po nating awitin ang Waymaker sa panguna ng worship team bilang ating tugon sa Diyos. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. Minsan pa. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are miracle working, promise keeping, light in the darkness, my God, that is who you are. You are miracle working, promise keeping, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you.
never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Whoa. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Waymaker, that's what you are. Miracle worker, that's what you are. Promise keeper, that is who you are. Waymaker, that's what you are. Miracle worker, that's what you are. Promise keeper, that is who you are. Waymaker, that's what you are. Miracle worker, that's what you are. Promise keeper, that is who you are. Waymaker, that's what you are. Miracle worker, that's what you are. Promise keeper, that is who you are. 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 That is who Ayan, maraming salamat worship team sa pangunguna sa ating Song of Response. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating announcement and acknowledgement. MC, yours truly, scripture reading, Kuya Henrik Malang, speaker, Pastor Rafi Malang, and announcement, yours truly. Next Sunday po ang mga tatayo po sa harapan sa MC Micaela of Murga, scripture reading, Miguel of Murga, call to offering Pastora Helen Malang, and announcement, Micaela of Murga. And nagpapasalamat po tayo sa praise and worship team, sa song leader, si Ate Jenny Taton, backup, Ate Monica Fernandez, and Ate Eliza Malang, guitarist, Kuya Henrik Malang, and Kuya Jan Asas, bassist, Rovic Malang, keyboardist, Jermaine Taton, drummer, Pastor Vlad Venus Devotion. Sa nag-devotion din po kanina si Pastor Vlad Venus. Sa ating church activities, prayer meeting, every Wednesday, 8 p.m., Youth Small Group, Saturday, 4 p.m. Children Sunday School, Sunday, 3 p.m. And Don't Watch, Saturday, 5:30 a.m. Ayun po, wala daw pong Don't Watch next week kasi po may Zone 2 Fellowship po ang women. Sa Zone 2 Women Fellowship naman po, ang inyong theme ay Respondents of God. So, ang speaker po ninyo si Pastor Demi Ortiz. Ang venue nyo naman po ay sa Fishport Christian Alliance Church. Mag-ready din po kayo ng 50 pesos para sa inyong registration fee.
And sa Zone 2 po, Feb Ibig Fellowship, para naman po to sa mga youth, young pro. Inaanyayahan ko po ang lahat ng youth and young pro na sumama po tayo sa pa-fall. Fellowship po ito sa March 16, 2025, 2 p.m. And ang venue po ay sa Jesus Holiness Alliance Church. May registration fee din po tayo sa Young Teens, 10 pesos, Young People, 20 pesos, Young Pro, 30 pesos. And happy birthday po sa mga nag-birthday and magbe-birthday pa lang. Noong February 28, si Kuya Reggie Oteros, and Feb 29, si Kuya Michael Obmerga. Tama po ba? Wala po tayong Feb 29, kaya ginawang March 1. And sa March 5, si Ate Norlene Obmerga. And March 6, Pastora Helen Malang and Kuya Gio Jimentisa. Happy birthday po sa lahat. Ngayon naman po ay before we move on our communion, ay makakalinig tayo ng isang song number mula kay Ate Dang. Umaga po sa ating lahat. Nabigla din sila. Ayun po. Habang pong nagpe-prepare sila, gusto ko lang din po i-take yung opportunity to share din. Yung kahapon na inatinan namin ni Rick na couples night sa CCF. Marami din kami natutunan. So, parang ano nga siya, parang halos pareho lang kasi din yung message ngayon sa message na nainano kagabi. So, isa dun sa pwede kong i-share is yung sinabi nga diba sa utos ng Diyos na love yourself, love others as you have loved yourself. Hindi lang siya applicable sa partners natin, applicable din siya sa iba. So kung ano man yung pagmamahal na pwede nating iparana sa iba, dapat mag-reflect muna yun sa atin. Kasi para para mahalin natin yung iba ng tama, kailangan mahalin din natin yung sarili natin ng tama. Amen po ba? Tsaka siguro gusto ko lang din i-share yung about sa message kanina na hindi lahat ay tamang kasama. So dapat pumili din tayo, especially sa mga kabataan. Lagi nating tatandaan na hindi lahat ng masarap kasama ay tamang kasama. Tama, yun. Hindi pwede yung malakas lang yung tama. Ayun. Kung walang nyo po yung awitin na ito, pwede po kayong makisabay. Tanong kung saan ang daan patungo sa walang hanggan. Nakatanaw sa kawalan, ang isip mo ay nasaan? Saan ang daan patungo sa walang hanggan? Nakatanaw sa kawalan, ang isip mo ay nasaan? Ang awit ko iyong naging di naman
be all the glory po. Ngayon naman po ay ipinagdiriwang natin ang banal na hapunan bilang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Hesus. Sa 1 Corinto chapter 11, 23 to 26, sinabi ni Pablo na ang tinapay ay sumasagisag sa katawan ni Kristo na inialay niya para sa atin at ang saro ay ang bagong tipan sa kanyang dugo. Sa umagang ito, tayo ay may pribilehiyong lumapit sa hapag ng Panginoon. Ang banal na hapunan ay isang sagradong pagtitipon, hindi lamang bilang isang ritual, kundi bilang isang malalim na pag-alala sa kanyang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Sa 1 Corinto chapter 11, 23 to 26, sinabi niya, Apostol Pablo, sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang ibinigay ko rin sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y ipinagkalulo ay dumampot ng tinapay at matapos magpasalamat. Ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayon din man, matapos maghapunan ay kanyang kinuha ang saro at sinabi, ang sarong ito ay mula sa bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito bilang mula rito sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito ay iinom mula sa sarong ito. Ipapahayag ninyo ang kamatayan sa Panginoon hanggang sa kanyang pagdating. Sa umaga pong ito ay pag-usapan natin ang hapag ng Panginoon, ang alaala at alaala ng pag-ibig ni Kristo. Ano po ba ang pinakamahalagang alaala na nais mong itanim sa iyong puso? Ano ba yung pinaka-importante o greatest remembrance na gusto mong isa puso o dalhin sa iyong puso at itanim ito sa iyong puso? Ang banal na hapunan ay hindi lamang isang ritual, kundi isang makapangyarihang reminder. It's a powerful reminder of the sacrifices of Christ for all of us. Sa tuwing tayo po ay lumalapit sa hapag ng Panginoon, ating inaalala yung kanyang pag-ibig, yung kanyang biyaya, at siyempre yung bagong buhay na ibinigay niya sa atin nung tayo po ay manampalataya sa kanya. Tingnan po natin ang mensahe ng banal na hapunan. Ito po'y alaala ng sakripisyo ni Kristo. Doon po sa 1 Corinthians 11:24, sinabi ni Jesus, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang tinapay ay sumisimbolo sa kanyang katawan na nabugbog, nagtamo ng mga latay, pinahirapan at ipinako doon sa krus. Dapat nating tandaan ang hirap at sakit na kanyang tiniis. Lahat po yan ay dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Ito rin po ay pakikibahagi natin sa bagong tipan. Ang saro ay sumisimbolo sa kanyang dugo na naglinis sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo po ay pinatawad at binigyan ng bagong buhay. Ito rin po ay pagpapahayag ng kanyang muling pagbabalik. Tuwing tayo ay nakikibahagi sa Holy Communion, atin pong ipinapahayag na siya ay muling babalik. Dapat tayong mamuhay na may pananabik sa kanyang pagbabalik. Lagi po nating ina-anticipate, lagi po nating inaabangan, dapat excited po tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Katulad na lang ng paghihintay natin sa mga kamag-anak natin na galing sa abroad, di ba? Pagbabalik nila, excited tayo kasi may pasalubong. Ang Panginoon ay muling babalik. At dahil yan, dapat po tayong maging excited sa kanyang pagbabalik, meron din po siyang pasalubong sa atin. So kaya dapat po tayong mamuhay na may pananabik at lagi po nating isipin, abangan yung kanyang pagbabalik at tayo magkaroon ng pusong dalisay at buhay na kalugod-lugod sa kanya habang tayo po ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Paano ba tayo dapat lumapit sa hapag ng Panginoon? Una, dapat ay mayroon po tayong pagsisiyasat ng sarili. Ayon sa 1 Corinthians 11:27-29, dapat po tayong lumapit
ng may pagsisiyasat o examine natin yung ating sarili, examine natin yung ating puso. Bago po tayo kumuha ng tinapay at juice, examine natin yung ating puso. Baka meron tayong kasalanan, hindi pa na-confess sa Panginoon, i-confess natin bago po tayo mag-partake sa communion. No? Pangalawa, dapat po tayo magkaroon ng puso ng pasasalamat. Magpasalamat ba tayo sa biyaya ng kaligtasan? Pinapasalamatan ba natin ang Panginoon sa kanyang grace? Because of His grace, tayo po ay nakakatayo sa kanyang harapan. Because of His grace, tayo po ay malayang nakakapasok sa templo ng Diyos dahil ang templo ng Diyos ay tayo mismo. Sa panahon ng Old Testament, ang nakapasok lang po doon sa presensya ng Panginoon sa Holy of Holies ay yung pong high priest. Pero ngayon po, because we are a royal priesthood, tayo po ay malayang nakakapasok sa templo ng Diyos na nasa sa atin. Tayo nga po ang templo ng Diyos dahil yan sa biyaya ng Diyos at dahil sa paglilinis sa atin. Pangatlo po ay dapat po tayo magkaroon ng pagpapatawad sa iba. Mayroon ba tayong hinanakit na kinakailangang bitawan? Mayroon ba tayong sama ng loob na kinakailangan ng i-release? I-release na po natin. Huwag na nating kimkimin sa ating puso. No? Baka magkasakit lang tayo. O ma-LBM ka pa, kaka-kimkim mo niyan. No? So, kung anong po yung mga dapat nating i-release na po natin. Forgiveness, i-release na po natin yan. Ibigay na po natin yan doon sa kinakailangan nating patawarin. No? So, ngayong araw na ito, inaanyayahan tayo ng Panginoon na lumapit sa kanyang hapag. Hindi dahil tayo ay perpekto, kundi dahil tayo ay tinubos ng kanyang pag-ibig. Tanggapin po natin ang mga elementong ito, ang tinapay ng Diyos ng may pagpapakumbaba at may pusong handang sumunod kay Kristo. Tayo po ay sandaling manalangin bago po tayo dumako sa pagpartake ng Holy Communion. Panginoong Diyos, salamat po sa inyong sakripisyo sa krus. Salamat sa inyong dugo na naglinis sa aming mga kasalanan. Kung meron nga po kaming mga karumihan sa aming puso sa mga oras ito, lumalapit po kami sa inyo na may pagpapakumbaba at dinudulog po namin, napakalinisin nyo nga po, Panginoon. At dalayan ko po na patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at gawin niyo po kaming karapat-dapat sa paikibahagi sa Holy Communion, Panginoon. Tulungan niyo po kaming mabuhay nang naaayon sa inyong kalooban. At tulungan niyo po kami, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay. Kilalanin po namin na wala kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, nais po namin pagkatiwala ito sa inyo, isuko ito sa inyo, gawin niyo po ang gusto niyong gawin sa aming buhay, Panginoon. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagkakataon pong ito ay ating pong ipapamahagi yung mga elemento. Tatawagin ko po si Pastor Vlad. Tayo po ay tumayo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabi siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpiraperso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Pwede na po tayong makaupo. Ang pagbibigay ay isang paraan ng pagsamba.
Tinatawag ko po si Pastor Vlad Venus para sa ating offeratory. Kung may mga Bible po tayo, pwede po nating buksan sa Matthew chapter 6 verse 19 hanggang 21. Sabi po dito, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirahang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirahang insekto at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong puso, kayamanan, naroroon ang iyong puso. Amen. Kaya po, sa atin pong pagbibigay, importante po yun na hindi lang tayo nag-i-invest dito sa mga temporal things. Also, nag-i-invest po tayo para dun sa ating eternal view o yung ating eternal life. Kaya yung ating pong pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay napakalaking bagay po yun. Kasi nag-i-invest tayo para dun sa next generation. Kasi hindi naman po for good, nandito tayong lahat. Sabi ko nga kanina sa aming devotion, nadadagdagan ng edad, nagmamatured, hindi palaging, sabi dun sa mga tech, hindi laging online, madalas offline na. Kaya po sa atin, habang tayo po ay online, tayo ay may kakayahan pang magbigay. Kung ano yung kakayanin natin, hindi po mahalaga. Ang mahalaga doon, galing sa puso natin. At nag-i-invest po tayo para po dun sa ating eternal security. And someday, ibibigay yun sa atin ng Panginoon. Triple pa. Amen? Sige po, tayo po'y masayang magbigay sa ating Panginoon. Hallelujah. The best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen? And we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. You give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy, and a smile on your face. Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa lahat ng pagpapala mo, Lord. Sa lahat, Lord, ng binibigay mo sa amin, sa aming mga trabaho, yung aming financial status, Lord, sa pagkakataong ito. Salamat, God, dahil hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Sabi mo nga sa iyong salita, mag-invest kami, Panginoon, ng kayamanan sa langit. Kaya naniniwala kami, Lord, na nakikita mo ang aming puso na masayang nagbibigay sa gawain mo. Lord, we pray na magamit ang mga offering na ito sa gawain mo, sa ikalalago pa, Panginoon, sa mga pangangailangan. Naniniwala kami na someday, mas i-bless mo pa ito, ito ay mamumunga pa ng marami, God. Bless mo ang bawat isa, yung aming mga hanap buhay, yung aming mga business, Lord. We pray na ikaw ang patuloy na magpapala pa sa amin, God. Pag ito sa mga walang kakayahang magbigay sa ngayon, dalangin ko na bigyan mo sila, Lord, ng chance na makapaghanap sila ng trabaho, nang sa ganon, sa mga susunod na pagkakataon ay makakapagbigay din sila sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, purihin ka. Ikaw ang aming tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Kaya di ka nagkulang, biyaya mo sa akin nagkulang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon, mga nagdalang
Aming Amang nasa langit, salamat po sa makapangyarihang presensya niyo sa aming pagsamba ngayon. Salamat po sa inyong salita na nagbigay liwanag, kalakasan at pag-asa sa aming mga puso. Naway aming mga natutunan ay may sa buhay namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Tulungan niyo po kaming mamuhay ng may pananampalataya, katapatan at pagsunod sa inyong kalooban. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, ang aming pamilya, at ang buong NCAP family. Naway patuloy niyo po kami pagkaisahin sa inyong pag-ibig at bigyan ng tibay na loob sa bawat hamon ng buhay. Lahat po ng ito ay aming tinataas sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Naway sumainyo ang biyaya ng Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you all.